Hello Earth Signs, kamusta welcome dito sa another timeless reading ninyo. Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube, please don't forget to subscribe. Palike and follow na rin po yung ating Facebook page, Instagram, and TikTok. Anything na may kinalaman sa mga personal reading services, dumiretso kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-send ng PM. Kung magbubook kayo or magtatanong. Okay? Ayan. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Yung mga subscribers natin. Yan, yung mga laging nakasuporta at nanonood sa FB at saka dito sa YouTube. Kunin muna natin yung overall energy ninyo, Earth Signs. Ano bang meron ngayon? So, itong reading nyo timeless kahit kailan nyo ito makita. No? Wala po itong specific na expiration. Parehong pareho. Okay. So, yung overall energy mo is the Ace of Wands. Inspiration, passion, drive. No? Yun yung very motivated ka, very inspired ka. Yun yung overall energy mo right now. Earth Signs, hindi ko alam ano tong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ano yung nagpapagana sa'yo? Ano yung nagpapa-excite? Yan. O, pasensya naman sa naglalagaring kahol ng aso. Ang challenge mo nga lang dito is the Ace of Cups. Okay. Ay, okay. Some of you challenge ninyo, paano kayo magiging masaya? Hindi ko alam Parang, meron ba kayong hindi mapasaya? Or kayo yung hindi mapasaya? Hirap, no? Hindi ko alam Meron ako nafe-feel dito na parang merong kulang. Yun na lang yung kulang. At malakas yung feeling ko na may kinalaman siya about pagbubuo ng family or pagkakaroon ng anak. So, baka yung iba sa inyo dito, yun yung struggle ninyo, yung parang may something na, successful na kayo, mayaman na kayo, halos lahat kompleto, pero wala pa kayong asawa, wala pa kayong family, or wala kayong anak, no? Or hirap magkaanak. No? Or, hindi kayo mabigyan ng anak niyang person na yan, or hindi niyo siya mabigyan ng anak, or you're not ready about committing yourself na maging parent pa sa ngayon. Pwedeng ganun, no? Marami akong napipika, pero ang pinaka sentro ng challenge nyo, ng conflict, ng problem is about pagkakaroon ng anak. Giving birth, conceiving, or paano pupunan yung gap na yun, yun yung napipil ko. Parang yun na lang yung kulang sa inyo. Pero yun nga, challenge din para sa inyo. Paano mafe-feel yung pagkukulang na yan? Whether yung person mo yung nagkukulang sa'yo or ikaw yung hindi makapagbigay niyan or hindi ready. Okay? So, what's next is yun na nga. May kinalaman sa pagbibuild ng strong foundation and family with the Ten of Pentacles. So, meron ang next dito, ang parang nakikita ko susunod is yun na nga, paano yung legacy? Parang, di ba, pag nagkakaanak tayo, parang hindi trophy Yun yung pinaka-legacy natin sa lahi natin, na tayo ay nakapag-create ng another line ng lahi ninyo or bloodline ng dugo
bagong generation, sabihin mo na yun yung anak mo. Ito yun. Ito yung nakikita ko. So, parang nililay na yung foundations dito. Parang na sinisecure na yung future. Yun yung next na nakikita ko eh. Parang gusto mo nang i-secure yung future mo. Whether by pagpapamilya ba yung pinag-uusapan dito or yung kabuhayan mo. Yung mga naipundar, yung mga naipon, yung kabuhayan. Or pagbubuo ng family, pagkakaroon ng anak. Yun yung napipil ko. No? Yun yung susunod. And yung possible outcome, conflict. Conflict with the two of swords. Parang kailangan mong mamili dito. Mahirap mamili, kailangan mamili. No? Pwede nyo iba sa inyo dito yung outcome, hindi kayo feeling stuck or hindi nyo alam yung next na gagawin ninyo or hindi ninyo alam paano kayo makaka-move on or lagpasan itong, ewan ko, ano man itong situation na to, paano kayo makakausad or makakaalis na para maka-move on na. Ito yun. Merong dito, may conflict and pagiging indecisive and confused. Hindi alam yung gagawin. Yun yung pinaka-outcome nyo. Parang doon papunta siya. So, when it comes to your love life earth signs, excuse me, nadighay ako. Tingnan natin. Tingnan natin yung love life. Overall energy, conversation. Merong gustong makipag-usap. Merong gusto ng communication. Merong gustong magparamdam. Merong gustong mag-express ng nararamdaman. May gustong sabihin. Okay? Ang pinaka-main energy ninyo right now is about communicating. I-express yung gustong sabihin. Ipaalam yung nararamdaman, no? What will be the challenge? Reflection. Okay, so nakita ko na. Gustong mag-sorry sa'yo nitong tao na to kasi nakita ko off the bat yung tumiretso ko dun sa outcome. May dishonesty. So, hindi siya naging honest sa'yo nung una. And gusto niya siguro gusto niyang linawin or gusto niyang mag-explain or gusto niyang mag-apologize. At yun na nga yung overall energy niyo, yung pagkakaroon ng communication. Whether siya yung nagde-demand ng opportunity na magkausap kayo or ikaw na nagde-demand ng explanation. Sa communication and yung outcome dito is because naging dishonest siya sa'yo. Okay? Whether ikaw yung nagde-demand dito ng pag-uusap o siya. Oo, yung challenge dito pagkakaroon ng clarity. Problema paano ka magigain ng clarity dito sa inyong dalawa? Lalo na parang nagkaroon kayo ng disconnection sa isa't isa, And that dahil nangyari yan, that gave you a chance na makapag-contemplate, makapag-reflect, makapag-isip-isip. Okay? So, yan yung challenge dito is, yun na nga, paano magkakaroon ng clarity about the situation kung hindi pa kayo nakakapag-usap. Or, ano ba tawag dito? Merong hindi willing to communicate.
Kasi pwedeng merong ang challenge dito, yung isa gusto niya ng clarity, ng communication, pero baka naman yung isa ayaw niya, hindi siya open. Okay? So, what's next is absence. Oo, meron talaga ditong longing. Gusto niya talagang marinig yung boses ng isa. Gusto niyang makarinig ng something. Gusto niyang makarinig ng explanation or gusto niyang magkaroon ng communication. Pero yun na nga, parang meron ditong isa na wala siya at the moment or disconnected, no? Tapos yung isa, siya yung longing sa inyong dalawa. Okay? So, medyo komplikado siya. So, tignan na natin, ano ba yung iba pang possible na paparating sa inyo? Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Changes. So, expect mo may mga pagbabago paparating, ha? Changes. Hindi lang isa. Wow! Happiness. So, may mga paparating na changes and happiness. Kung ano man itong mga kaganapan na magbibigay sa iyo ng happiness. At wow! Good fortune. Swerte. Ang ganda. Ganda ng mga paparating sa iyo actually. Ganda. Okay. Wow, exciting event, oh. Ang ganda, bongga. So, masasabi ko lang, Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, ang bongga ng mga paparating sa'yo. Okay, kasi may mga changes, may mga bagay na magpapasaya sa'yo, may good fortune, swerte, at may exciting na mga kaganapang paparating. O, diba? So, pagdating naman sa iyong closing message or advice, trust your intuition. Sabi ng card. Sundin mo yung intuition mo. Yan yung mag-guide sa iyo. Yan yung magpo-protect sa iyo. A beacon of light. Ang ibig sabihin ng neto ay clarity, enlightenment, kaliwanagan about something. Sabihin na natin yung beacon of light, pwedeng inspiration or magiging guide para sa iyo. No? Pwedeng yun din yung meaning niyan. Ano pa? Last card. Harmony with the season. So, a period of harmony, yun yung siguro ibig sabihin nito. Ibig sabihin, kung ano yung season, you should go with the flow, no? Matuto kang mag-adapt kung anong panahon meron. Kung tag-init, tag-ulan, ano lang naman yung seasons. Pero ibig lang sabihin, kung ano man yung pabago-bago na mga season sa buhay natin, ibig sabihin yung mga pabago-bagong kaganapan, kailangan, nakakasabay tayo. We should learn to adapt. Yun yung ibig sabihin nito, Earth signs. Okay, so pwedeng adjustment, no? Sabihin na natin, paano ka mag-a-adjust, paano ka makakasurvive every season na darating sa iyo, sa buhay mo. Okay, Earth signs, I hope nagustuhan mo to. Don't forget to like and share. Take care, good luck, and God bless.